Dahil ICI tayo at bagong taon, tatanungin ko, para sa'yo, Cleve. On the spot ka na. Ano? Okay. Para sa'yo. Satisfied ka na ba sa trabaho ng ICI at okay na ba? Ay, Diba? hindi. Hindi? O bakit? Hindi. Hindi. Ako sa tingin ko, may dalawa kasi para sa akin, may dalawang malaking tungkulin yung ICI, no? Una, malaman talaga yung buong katotohanan dun sa mga maanumalyang flood control project at makasuhan yung mga pinaka-nakinabang, no? So bukod kay Sara Diskaya na kontratista, hindi pa natin nakikita yung iba pang mga malalaking isda na nakinabang dito. Nasa Senado pa nga sila nakaupo, nagpapasasa, inabutan na naman ng bagong taon, right? At nag-iiba na ng tono, ha? Oo, at yung pangalawang tungkulin sa akin ng ICI ay kailangan ikumbinsihin nila yung ating mga kababayan sa pagpapakita ng bukas, magandang investigasyon na maaaring pagkatiwalaan ulit ng ating mga kababayan yung ating pamahalaan sa usapin ng pangangalaga at paggastos ng pera ng bayan. So hindi lang sila may trabaho on a legal basis, pero sa akin may public component din na kailangan nilang ipakita na public trust manumbalik doon sa pamahalaan. And on both accounts, I think, negative pa ang ICI. Hindi nila nagampanan yung dalawang tungkulin na yan. Ikaw, Carlo, satisfied ka na ba sa trabaho ng ICI? Ako ay hindi Bigla satisfied. nagtatanong ko si Tino. Bakit ka mo? Parang mas marami pang nag-resign kaysa sa napakulong. Ay, wow! Parang Yun lang. Parang lang. Give that impression. Diba? Kasi, di ba, ilan lang, Lagot ka. bukod kay Sara Diskaya na nakilala, ilan pa lang, di ba? Ang talagang nagpasko. Mga yung mga taga DPWH, di ba? Doon talaga sumentro yung mga... Parang tayo lang, ilan lang sila. Pero yun yan, ang ibig sabihin, mas maraming big fish ang tinutukoy natin, na malalaking mga personalidad at yung mga nakasakatungkulan, yung mga senador bang nakulong. Di ba? Yun yung sinasabi ko, mas marami pang nag-resign kaysa sa mga bigating napakulong. Ako sa akin lang, mawalang galang lang po noon, medyo disappointing. Disappointing kasi medyo, yung konteksto naman nito, di ba, nilabas ito sa SONA. Biglang gagawa tayo ng Independent Commission on Infrastructure. Parang hinipe masyado. Tapos, nada. Ito na ito. Di ba? Ito na ba ito? Tapos parang yung resources na inallocate. Di ba? In fairness sa ICI, napaka-meager ng resources nila for such a tall undertaking. Kaya nga stress ang sabi ni Secretary Singson. Kaya yung isa nagmamadali ng umalis. Di ba? Paano ngayon magpapatuloy yan? Ang hirap yata gumawa ng quorum. Kung nag-iisa ka, di ba? So, medyo disappointing. So, dapat magawa na talaga yung totoong independent. Kasi to begin with, sabi ko nga, walang sampi na powers, no? And then, paano naging independent yan kung under the executive, ang lahat ng iniimbestigahan mo ay executive, no? Lahat yan tao ni Pangulong Bongbong Marcos supposedly, di ba? So, tapos sila rin ang naggumawa. So, sa akin, kung para maging independent talaga, wala namang masama doon, pero para maging independent talaga yan, dapat magkaroon na talaga nitong, nung legislated office, no? So, sana maipasa na yan. Tapos, ano bang mandato ngayon ng Independent Commission for Infrastructure? Parang feeling ko lang, lahat tayo dito, nanonood naman tayo lagi ng balita, aware naman tayo sa mga nangyari. Hindi na natin alam what's next. Alam nyo ba? What's Yun next? nga Sige, hindi Carlo. masyadong nagiging clear. Parang may klaro bang pag-uulat regularly ang ICI na naiintindihan ng pangkaraniwang Pilipino. Hindi. Sinuportahan natin yung kagyat na ginawa, pinamanuan ni PBBM na magtaguyod ng ICI. Pero tumakbo na yung oras Ilang buwan lang nakalipas na kailangan palitan na ng mas matibay at mas mingipin. Tsaka hindi mo din kasi masisisi ngayon yung mga nag-resign na members ng Independent Commission dahil din sa tinatakbo ng hindi lamang yung ginagawa ng ICI pero sa tinatakbo ng buong Marcos administration din on the flood control issue. Medyo nagkakaroon kasi ng takot din yung mga commission members daw ng commission. Yan ang aking nabalitaan na maaaring sila yung babalikan ng mga kakasuhan. Sila yung babalikan ng mga pinatawag nila kasi malalaking tao yan, mga maimpluwensya. Kaya I think kailangan talaga ng panibagong reassurance galing sa Malacanang, galing sa buong administrasyon na seryoso, sincero at yung buong kapangyarihan ng gobyerno ay gagamitin para tulungan yung mga nag-iimbestiga. Kasi hindi naman biro-biro yung mga kinakalaban ng mga nasa ICI. Yan ay mga dinastiya. Yan ay mga matagal nang nasa pwesto, matagal ng senador, matagal ng kongresista. So, I think kailangan din talaga ng assurance na kayo ay may katuwang, kasama nyo ang buong pamahalaan, ang buong taong bayan para resolvehin tong issue na ito. Otherwise, talagang
magtatakbuhan talaga yan palayo May mula tanong sa ako, ICI. di pagka ba? na-legislate na natin yung panukalang batas, paano nun matutugunan? Halimbawa yung pangamba. Kasi di ba, same people din naman mag-i-investigate. Dahil ba may kapangyarihan na to at pwersa ng batas, ay mas magiging makapangyarihan na. Tsaka balita ko, chairman daw si Attorney Dino De Leon. Apat na trabaho. Iba yung magiging selection process niyan. Tsaka yun nga, may subpoena powers ito. Yes. No? I would... Pwede din ba may immunity sila from the actions Correct, of hindi the pwedeng matanggal commission? basta-basta, Oo. di ba? And then, ang pinaka-importante dyan, may budget itong separate, no? May investigative powers at may prosecutorial powers. Ibig sabihin, hindi lang siya recommendatory. Pwede niyang i-initiate yung action on behalf of the state. No? Okay. Hindi ngayon na parang nag-collate sila tapos ibibigay mo rin para sa ombudsman. Gagawa na naman ng bagong proseso yung ombudsman. Nagkaroon pa ng red tape. Uulit. Ultimately, no? So, dahil bagong taon po tayo, ang challenge po natin sa administrasyon, sana po, kung totoo tayo dito sa pag-iimbestiga sa flood control scandal, i-legislate na. I-legislate na itong People's Independent Commission para maging complementary at crucial yung role ng pagpapanagot dito sa mga lahat ng magnanakaw. Dapat pagbalik ng sesyon, no, talagang number one on Priority. their agenda, number one na prioridad ay isa batas na. Madali lang naman yan kung gugustuhin, diba? Kung gagawing prioridad ng Senado at saka ng House natin, madali lang yan na gugulong. Lalo pa, administrasyon naman din yung nagsabi, narinig ko na kay... Nasa priority bills, di ba? Sabi, i-prioritize. Sabi ni Supposedly, BBM. Tsaka nasabi na din naman ng Malacanang na nagra-wrap up na daw yung ICI ng kanilang trabaho. Yan naman ang reaksyon nila. Kung ganun din naman pala, di pagulungin nyo na yung independent commission na legislated, diba? Okay. Sige. Aha. So yan, dami natin na pag-usapan ngayong hapon na ito.